of GMA, Your Honor. Between the first video and the third video, how long a time transpired? Your Honor, the first video happened at around between 1:30 to 2:30, Your Honor. The second video, Your Honor, happened after the first video. The third video, Your Honor, happened around... Yeah, of course, it happened after the Yes, Your Honor. first video, but how long? What was the time interval? According to the witness, Your Honor, it happened around 15 minutes or 30 minutes after he went down after the presentation, Your Honor, after the press conference. So the second video, Your Honor, wherein Attorney Topacio was saying that he spoke with Midas Marquez, happened at around 3 p.m. thereabout. And then? And then he mentioned that No, he but was... the third video was at 4 o'clock. Yes, Your Honor, it happened at around 4:15, according to the watch of the All right, before you examine the witness, let's, Majority Floor Leader. Yes, Mr. President, before the examination of the witness, may we move for a 15-minute suspension of the trial? Trial suspended for 15 minutes. Sinuspinde ng 15 minuto itong paglilitis. Natapos po tayo sa pagpapakita ng tatlong video na kinuha nitong cameraman ng ABS-CBN na si Edmond Losala. At siya ay tumistigo patungkol sa press briefing na isinagawa ni Attorney Midas Marquez noong November 15, 2011, bandang 1:00 ng hapon. Ipinalabas yung 13-minute video na yon kung saan ipinapaliwanag ni Marquez itong mga kondisyones patungkol sa TRO sa watchlist order nga na in-issue ng Department of Justice laban sa dating Pangulo. So makikita natin doon sa unang video, no, dito sinasabi ni spokesperson Midas Marquez that after compliance sa TRO, they can leave. Bumoto po ng 8 to 5 for the TRO ang mga judges at the TRO is being drafted pa lang. At siguro ito yung papatunayan kung kinuha on time at kung paano siya nakuha. At kung saan nagkaroon din ng clarification si Senator Loren Legarda as to the transcript of the video kasi medyo malabo daw po yata yung audio na meron. At ang pangalawang video naman na kinuhanan o na ipinakita, Gio, itong video ng ambush interview sa abogado ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Attorney Ferdinand Topacio. At dito nasabi niya, Kathy, na yung pagpulong niya, tinanong o pinagpulong sila ni Attorney Midas Marquez ukol doon sa termino at kondisyon ng TRO at kung paano mafulfill. Pagkatapos mo siya doon, Kathy, sa pangatlong video na pinakita nga ni Private Prosecutor Pareño ukol doon sa bag na mayroong 2 million pesos na naisa na nilang isumite doon sa Supreme Court. Tanungin natin si Attorney JJ, nung pinakita itong mga tatlong video at naging partikular si Senate President Enrile tungkol dito sa oras na nakuhanan itong mga video, ano ba yung relevance nito sa pagpuprove ng prosecution ng mga allegations nila sa Article 7? Kung titignan natin, parang ano nga ba ang importansya nito, no? Ngunit pinakikita marahil ng prosecution na unang-una, ka-anunsyo mo pa lamang na grinant yung TRO. Pero, at the same time, sinabi rin ni spokesperson Marquez na dinadraft pa lamang ang resolusyon. Para sa aming mga abogado, medyo perplexing ito, no? Ano ba, in-issue na ba o hindi? Bakit ina-announce mo ngayon na may TRO? Gayong sinabi mo na at the same time, dinadraft pa lang. Sa ordinaryong kalakaran namin bilang abogado, dapat naandyan na mismo ang TRO at ang resolusyon na nag-grant dito bago mo i-anunsyo na may kopya ka na. So, sa palagay ko, yun yung gustong ipalabas ng prosecution, ano? Pangalawa, yung si Attorney Topacio nga sinasabi niya na itinalaga na siya bilang attorney in fact ng mga Arroyo. Ang gusto yatang palabasin ngayon nitong cameraman ay within minutes after ng press con ay ito na ang abogado nila at sinasabing ako ang attorney in fact, which again gusto siguro nilang ilagay sa isipan ng mga mahistrado na nakita nyo na ilang minuto pa lamang andyan na yung isang kondisyon. Pangatlo, yung video nga na nagbabayad sila, gusto sigurong palabasin, siguro haka-haka lamang ito bilang isang manonood ng impeachment trial. Gusto nilang palabasin na akalain yung matapos ang ilang minuto ng press ko na ina-announce na ang TRO na dinadraft pa lamang, ay meron na silang cash bond na 2 million pesos. Eto na. So, may mga gusto silang itanim sa isipan ng mga mahistrado at ng tao na nakahanda sila
kahit kare-release pa lamang ng resolution na ito. Salamat, Attorney. Puntahan natin sandali ang press briefing ng prosecution. To at certain times even after office hours to serve certain documents. So ito yung importante sa dapat kung na-issue o binigyan ng permiso ng Korte Suprema itong mga empleyado po nila. So yan po yung importante dito. Tapos sa pangalawa, yung testigo po si Dr. Cervantes, syempre ang kanyang purpose dito para ipakita na hindi po life-threatening yung kondisyon po ng dating Pangulong GMA. Yung third witness is to establish yung close connection of the Chief Justice with then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. And then the third witness, the videos, to show that the TRO was indeed issued based on conditions, no? And that was also the understanding of Attorney Maidas Marquez, that it was a suspensive condition, meaning failure to meet these requirements would make the TRO ineffective. So yun po yung napakinggan po natin ngayong hapon, and kung meron pong dadagdag ating mga kasamahan, please. If not, we're open to questions. We want to welcome also si Congressman Nery Colmenares o Bayan Muna. Tulad ng sinabi namin is naniniwala kami na may iba't ibang pamamaraan para tayo ay makahanap ng ibang ebidensya. Siguro parang linawin natin parate na madalas sinasabi na yung para sa amin yung dissenting opinion ni Justice Sereno is a matter of for judicial notice. Hindi na ito kailangan patunayan pa kung anong sinabi niya doon ng mga sirkumstansya patungkol doon sa kung paano nagkaroon ng botohan at kung paano binago ni Attorney Maidas Marquez yung kanyang announcement at tila iba ang kanyang inanunsyo doon sa nangyari kung paano ito naging taliwas ay uncontroverted. Madalas po sinasabi ng depensa na bakit po natin pagtitiwalaan ng isang dissenting opinion kung yung mayorya ay iba ang sinasabi. Taliwas na taliwas po yun, no? Hindi po yun ang sinasabi namin. Dahil totoo po yun, no? For any decision ng Supreme Court, we always look at the majority. Yun po ang nananaig, yun po ang tama. Pero sa sitwasyon po na ito, hindi po namin pinag-uusapan yung opinion ng Korte pagdating po doon sa usapin ng pag-issue ng TRO or not. That is already decided upon. Hindi na po natin yan mababago. Yan po ay napagkasunduan ng mayorya. Pero yung circumstansya o mga sinabi po ni Justice Sereno sa kanyang dissenting opinion are the events surrounding. Yung events, ano yung mga pangyayari na nakakabahala para sa kanya, na kung papaano yung spokesperson, ibang-iba yung inanunsyo doon sa nangyari sa NBank, at kung paano na bago ng isang suspensive, nung simula na pagkasunduan, ito'y suspensive yung condition. Ibig sabihin, i-comply muna yung tatlong kondisyon bago i-implement or bago maging effective yung TRO, ay ipakikita po with the subsequent witnesses na binago po nila ito at naging resolutory. So, malinaw po para sa amin that even without Justice Sereno being present, yung kanyang mga statements doon patungkol sa events kung papaano binago sa pagtutulak na rin ni Chief Justice, yung announcement ni Attorney Maidas Marquez, uncontroverted yon. Walang ibang justice na pinabulaanan yung kanyang mga sinabi patungkol doon at patungkol na rin doon sa pagsusuppress noong kanyang dissenting opinion kung paano ito ayaw ipilit ilabas. Inyo pong napanood ang bahagi ng press conference na isinasagawa ngayon ng prosekusyon dito sa Senado. Samantala, kasama po natin naman sa pagkakataong ito, Congressman Raul Dasa, isa sa mga prosecutors at syempre po siya ay Deputy Speaker ng House of Representatives. Magandang hapon po, Congressman Dasa. Magandang hapon po naman. Kanina
Kanina po, Congressman, ay nagkaroon ng diskusyon between Congressman Nery Colmenares at ilan sa mga senator judges patungkol dito po sa request for subpoena or invitation ninyo para sa kay Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno. Ano po yung naging reaksyon nyo dito sa, napagalitan po ni Senator Santiago ang prosecution na naman? Ang tingin ko, itong aming panukala, mayroong batayan, sapagkat hanggang hindi sinasabi ni Justice Sereno na ayaw niyang mag-testify, ginagawa namin ng anumang paraan upang sa ganun, siya ay pumunta rito sa paglilitis at magtistigo siya nang para lumiwanag. Lalong-lalo na yung mga bagay na nandun sa kanyang dissenting opinion na nagpapahiwatig na mukhang may mga katiwalian ang nauukol dun sa TRO na inisyo ng Korte Suprema. Lalong-lalo na may sinasabi ron na may kinalam si Chief Justice Corona. Ito ay para sa katotohanan. Congressman Dasa, meron po bang ilan o iniisa sa mga panel of prosecutors na nakausap na po personally itong si Justice Sereno at inimbita siya para to testify dito sa impeachment trial? Sa pagkaalam ko po, wala. At minungkahi ko rin sa mga kasama ko na dahil nga sa kanina ay pinahiwatig ng impeachment court na dapat kinausap na namin si Justice Sereno, minungkahi ko, ba't hindi ba? Ba't hindi kausapin na rin natin? Oo nga po. Para malaman natin kung siya ay magtitistigo at sa anong paraan na kailangan gawin ng impeachment court, invitation letter ba o subpoena na para siya ay pumunta rito at magbigay ng kanyang salaysay. On the onset po, bakit hindi na nga lang po prosecution ang nag-imbita? Ba't gusto pa pong idaan sa Senate Impeachment Court itong Hindi, sapagkat yan po ang pangkaraniwang pamamaraan Lalong-lalo na hindi naman basta isang tao lamang yung magsasalisay, kundi isang estado ng Korte Suprema. Sapagkat ang kinagawian o di kaya ang kinakailangan kapag ang isang kawani ng pamahalaan ibig natin magdistigo, kailangan kung humingi tayo ng paintulot sa husgado sa pamamagitan ng